Hello. Hi. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan ito po ang ikalabing-dalawang gabi ng pagpapasalamat para sa Panginoon sa Nanay ng Pamaligaya. Meron po tayo dito aralin na bibigyan natin ng buhay. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 21, versikulo 14 hanggang sa 19. Sabi po ganito, ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Balik na lang po tayo. Noong ang ating dakilang Panginoon, ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo at siya po ay namatay. At paglipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli sa mga patay. At dito, magbangon sa mga patay. Ibig sabihin, sa kalagayan po ito, ang ating dakilang Panginoon, nung siya'y magbangon na maguli sa mga patay, ay nakipagkita siya sa kanyang mga alagad. Isa sa maalala natin kung paano siya ay nagpakita nung ikwento nilang buhay ang ating dakilang Panginoon kay Tomas, na nagdalawang isip pa nga si Tomas. Na sinasabi, malibang makita at mailaipit ang ating palad at maisungko sa kanyang mga kamay, ay hindi ako mahiniwala ang ating dakilang Panginoon ay nabuhay na maguli sa mga patay. At ganoon din, napakita siya ng nakalawa noong ang ating dakilang Panginoon ay nag-iihaw at isda nung doon sa Imaos na hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. At ang isa pa, nang napakita na muli sa mga alagad na kinausap niya si Simon Pedro. Anong sabi? Ngayon, kaya't ng mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan. Kumbaga, sino po si Juan at sino si Simon? Si Simon, ang magulang niya si Juan. Parang tinawag niya na halimbawa, dito sa mga dito, Junas, na anak ni Juan. Parang gano'n. Simon, anak ni Juan. Kasi, dalawa po kasi ang Simon eh. Si Simon na Cananeo. Dalawa kasi yung Simon na sa 12 alagad. Kaya, para makilala na isa lang yung kinakausap niya, si Simon Pedro. Ang tanong, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Itinuro yung mga alagad na ng ating dakilang Panginoon. Na ang tanong, yung pag-ibig bang iniuukol ni Pedro sa ating dakilang Panginoon mas higit kaysa doon sa mga alagad?
Ngayon naman ang sagot ni Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Isang obligasyon ang ipinagkaloob kay Simon Pedro na walang iba. Ang ipakakain niya yung tinapay ng buhay o salita ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi sa kanya, O Panginoon, nalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi sa kanya ng ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Kung mapapansin natin, meron ng reaksyon si Simon Pedro. Sabi dito, nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ngayon po, kung pag-aralan natin, tatlong ulit na tinanong ng ating nakilang Panginoon, si Simon Pedro. Pero sa ikatlong pagtatanong, nalumbay siya. Meron ng reaksyon sa kanyang katawan. Kalungkutan. Bakit tatlong ulit siyang tinanong? Pero meron pa rin siyang gagawin. Una, yung sinasabing kordero. Anak ng tupa. Kinakailangan pakainin. Kinakailangan busugin ng tinatawag ng Ebanghelyo. Katulad din po natin, meron tayong mga leader na katulad ni Simon Pedro na walang iba ang obligasyon pag malasakitan ang mga kordero. Pakanin ang mga kordero, ganun din ang mga tupa. At hindi lang pinakakain, kundi inaalagaan. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang nais ng ating dakilang Panginoon, mabuksan ang pag-iisip ni Simon Pedro na dapat hindi lamang bilang isang alagad, bilang isang tagasunod, kundi meron din siyang obligasyon sa lahat ng mga tupa. Yan ay yung nabanggit ko natin. Na dapat ang isang pinagkalooban ng pamamahala, pag-aalaga, na nagpapakain sa mga tupa, mayroong isang puso na katulad ng isang pastor. Sa English, shepherd heart. Na handang magmalasakit, magbigay ng oras para hanapin yung mga tupang nangawawala o nangaliligaw. Kasi po, paano natin masasabing inaalagaan ang tupa kung sa bilang lang, kulang na nga, hindi pa hinanap yung iba? Masasabi bang pag-aalaga kung walang pagmamalasakit? Kaya po kung pag-aaralan po natin, hinuhubog na yun ng ating dakilang Panginoon si Simon Pedro na hindi lamang para magpakain, kundi alagaan ang mga tupa.
Totoo, dalawang beses yung sinabing pakanin. Pero ang pinakamaganda dito, yung pag-aalaga. May pusong marunong magmahal at magpahalaga sa mga tupa, maging sa mga kordero. Kasi po, ang tao, minsan, merong mga leader tayong makikita. Kung absent na nga yung pinapastong na tupa, pagdating, anong sabi sa Bible? Ano yung kasalanan, maraparara? Gawain ba yan ang isang nagpapastol? Hindi ba nakasulat sa banal na kasulatan? Yung sinabi kanina, 9 iniwang, hinanap lang yung isang nawawala. Isang babaeng bao. May 10 pirasong putol na pilak, nawawala yung isa, nililinisan niya ang buong bahay at hinanap niya. Pagkatapos po ay nung masumpungan niya, ganon din yung nawawalang tupa. Nagkaroon ng katuwaan, kasayahan, sapagkat nabuong muli yung bilang. Ganon dapat nagkakaroon ng pagpapahalaga ang isang namumuno, lalong-lalo na kapag mayroong isang tupang nangaligaw at muling nagbalik. Ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat napapanahon lang na mayroong pagpapahalaga. Mayroong taong may malasakit na handang magsakripisyo ng oras para lamang sa isang tupang nawawala. Ganun po ang kahulugan na nais ipahatid ng ating dakilang Panginoon kay Simon Pedro at maging sa atin na pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Hindi lang tayo marunong magbusog, magbigay o magkaloob ng tinapay ng buhay o salita ng Diyos para kumain. Kaya kailangan din natin meron tayong pagpapahalaga na inaaruga at inaalagaan, minamahal, at higit sa lahat, dapat walang ni isa man sa atin ang naliligaw o nawawala. Ganun dapat ang maging kaisipan na itinuturo ng ating dakilang Panginoon kay Simon Pedro. Ngayon, yung reaksyon ni Simon Pedro, 3 ulit siyang tinawag. Simon, anak ni Juan. Pero sa pangatlo, meron ang reaksyon sa kanyang puso na walang iba, yung nalumpay siya. Bakit yung 3? For confirmation, ito po ay pag-aalam ng isang taong tapat sa Diyos. Kung iniibig nga ni Simon Pedro ang ating dakilang Panginoon, dapat kung walang reaksyon ng pagkalumpay, kundi tatanggapin niya dahil nakikilala ng ating dakilang Panginoon si Simon Pedro ay parang tambong inuuga ng hangin. Walang tinatawag na pundasyon. Kaya nga ang kanyang pangalang Simon, dinagdagan niya ng Pedro. Upang sa ganun magkaroon ng tibay at kapatagan. Ibig sabihin, si Simon Pedro ay gagawa kasama yung bato o Pedro na ang ating dakilang Panginoon upang mapanindigan niya ang kanyang paghahatid ng Ebanghelyo o pagpapakain sa mga kordero at tupa at ganoon din ang pag-aalaga sa kawan ng Diyos. Ano ngayon sinabi ng ating dakilang Panginoon kay Simon Pedro? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo yung mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ganyan po tayo. Nung kabataan pa natin, tayo yung nasusunod. Pero sa oras na dumating ang ating kapanahunan o tinatawag na pagtanda, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos,
dadalhin tayo sa lugar na kung saan siya po ang nasusunod at hindi ang sarili natin kalooban. Dadalhin tayo sa lugar kung saan hindi natin ibig. Ito na yung tinatawag na pagsugo sa atin. Minsan tutol ang ating kalooban, pero alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon, napaparoon tayo sa lugar na hindi naman natin ginusto dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, ito may sinalita niya na ipinaalam kung saan kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos at pagkasalita niya ito ay sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Yan po ay ilang beses sinabi ng ating dakilang Panginoon. Bawat isa sa 12 alagad, isa lang ang sinabi niya, follow after me. Sumunod ka sa akin. Yan din naman ang pinaninindigan natin na ating ginagawa. Nakatulad din ng paghikayat ng ating dakilang Panginoon na sumunod ka sa akin. Katulad din yung sinasabi ng kabatlayaan, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo. Pinag-uusapan din dito, paninindigan at sumpa. Sagot natin, hanggang may buhay. Nagkaroon lang ng mga kaparaanan, problema, karamdaman, dahilan, nagsipagsuko na tayo. Palagi natin iisipin, ano man ang sabihin ng iba, ano man ang marinig natin sa iba, at tandaan palagi natin, hindi tayo nagsumpa sa kanino man kapatiran, kundi nagsumpa tayo, nakapatong ang ating kaliwang kamay sa banal na kasulatan at ang kanang kamay nakataas na sinasabi natin, oo ang maging oo at hindi ang maging hindi. Ibig sabihin, katulad ni Simon Pedro, kung paano siya tinuruan ng Panginoon na manindigan, dapat tayo rin na sumumpa, nakapatong ang kamay sa banal na kasulatan, na sasabihin, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo. Hanggang may buhay. Dumaan man ang problema sa kuna, karamdaman, o anumang dahilan. Ang mahalaga, maging consistent tayo. Palagi natin iisipin, itanim natin sa ating isip yung sinabi natin, hanggang may buhay. Yan po ang sinasabing sumunod ka sa akin. Sundin natin yung ating puso kung paano manumpa. Yan po ang maging batayan upang sa ganon magawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Itong ikalawang aralin, kung mapapansin natin, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang sa 12, ito po ay talinhaga na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon, pero po ito ay lumalarawan sa tunay na pangyayari sa sanlibutan. Sabi dito, at nagpasimulang pinagsalitaan siya niya sila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, pinakuran ng mga buhay na punong kahoy at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at pinagkatiwala iyawin sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. Pundasyon. Kumbaga, ang ating dakilang Panginoong Diyos ay gumawa ng isang bansa. Binigyan niya ng maayos at magandang pundasyon.
at ipinagkatiwala ng bansang Israel sa mga magsasaka, sa mga pinagkalooban ng mga kautusan, ng mga kaalaman na dapat yung mga namumuno, mga nagahari sa Israel ay magkaroon ng pagpapahalaga kung papaano na itatag ang bansang Israel. Yung mga tagapamahala nito, ito yung tinatawag na mga magsasaka. Iba-ibang salin ng lahi, iba-ibang hari ang tumayo at naglingkod sa Panginoon. Meron mga naging mabuti at meron din naging masama. Ngayon, dumating ang kapanahunan upang sa ganoon, sabi nito, at sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. Isang halimbawa na kung paano makikita kung yung bang mga magsasaka na pinagkatiwalaan ng bayan ng Diyos, kung makikilala nila yung alipin ng Diyos sa makatuwid bagay, yung mga propetang naunang sinugo para ipangaral ang pagsisisi, para ipakilala ang Diyos, para sila'y manumbalik at muli nilang masumpungan sa kanilang sarili ang naglagay sa kanila sa kalagayan bilang namumuno sa Israel. Pero anong ginawa nila sa mga sinugo ng Diyos ng mga propeta? Sila po ay lahat dumanas ng kamatayan mahirap ipaliwanag. Dahil naibuwis nila ang buhay alang-alang sa pangangaral ng pagsisisi ng Ibanghilyo. Kaya anong ginawa? At tinawakan niya siya at hinampas siya at siya ay pinauwing walang dala. Kumbaga, yung inaasahan ng Diyos na magandang bunga na dapat sana nakita ng Diyos na kabutihan ng mga tao, walang maireport. Yung kanyang propetang sinugo dahil umuwi siyang walang dala. Ibig sabihin, walang naging magandang resulta sa mga taong pinagkatiwalaan sa makatuwid pa yung mga magsasakang namuno sa bansang Israel. At siya'y muling nagsugo sa kanyang kanila ng ibang alipin. At iba'y kanilang sinugatan sa ulo at tinuwahagi. Ibig ko palang sabihin, yung mga propetang nagsilitaw sa bansang Israel, lahat naging masama ang kaparaanan ng kanilang kamatayan. Dahil nung sila'y sinugo para mangaral, para manumbalik ang bayan ng Diyos, yung kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Iba po ang ganting kanilang ginawa. Lahat ng mga propetang kanilang sinusugo ay ipinapatay nila. Buhay ang nagiging sakripisyo. At nagsugo siya ng iba. At ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Kumbaga, hindi katanggap-tanggap. Maganda sana yung intensyon ng mga propeta na sinugo ng ating dakilang Panginoong Diyos. Para ipaunawa na ang tao'y magsisi, manumbalik sa Diyos. Pero ang nagiging ganti nila, pinapapatay. Imagine na lang, si Juan Bautista, ano yung dinanas niya? Dahil lamang sa isang kasiyahan, ang kanyang ulo sa udyok
ng ina na ilagay sa isang pinggan dahil sinasabi ang utos ng hari ay hindi nababalik. Kaya isang hiling mo lang sa hari dahil kinakailangan sundin kapag sinabi niya, lahat ikangay ibibigay ko, maging kalahati ng kaharian. Ibig sabihin, ginagawa talaga ng hari ang pangako. Nung hingin ang ulo ni Juan na kalagay sa isang pinggan, hindi nagdalawang isip si Herodes, pinapaktubutan ni Tama. Ora mismo nandiyan sa pinggan. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ganyan po ang naging karanasan ng mga propeta sa piling ng mga magsasaka. Mga naghari sa bansang Israel na walang iba. Pinagkatiwalaan niya sila ng isang kaharian, pero yung nagsuko ng mga alipin upang sa ganon magpamulat sa kanila, kamatayan ang nagiging ganti. Kaya kahabag-habag ang naging danas ng mga propetang sinugo ng Panginoon sa bansang Israel. Ngayon, meron pang huling tsansa. Sabi niya, mayroon pang siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang sa kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngayon, sinuko na ang ating dakilang Panginoon. Siya'y buktong na anak. Ang tanong, nakilala ba siya ng hari ng Israel? Nakilala ba siya ng pinagkatiwalaan ng mga kautusan sa makatuwid bagay, yung mga iskriba at mga parisiyo? Hindi po. Anong ginawa nila? Sila pa ang nag-udyok upang sa ganon kuhanin yung atensyon ni Judas Iscariote para lamang ibinta ang ating dakilang Panginoon sa halagang 30 pirasong pila. Sa isang halik, sapagkat ang mga Hudyo walang pagkakakilanlan. Halos magkakamukha. Pero dahil nga sa palatandaan ng isang halik, minuli ang ating dakilang Panginoon. Na ang inaasahan sana ng Ama, respeto, pagpapahalaga, at paggalang sa kanyang sinisintang anak na lalaki. Pero anong ginawa? Pinaratangan pa siya, nagpasimula upang sa ganun kalabanin yung kautusan. Na para bang ang tingin nila sa ating dakilang Panginoon, siyang pasimulo ng pag-aalsa. Sapagkat tunay nga na pininindigan nila yung mga tinatawag na pangingili ng Sabat. Pero ang ating dakilang Panginoon nagpapagaling sa araw ng Sabat. Yung mga kautusan ni Moises, itinutuwid niya. Di ba ka? 10 utos, ginawa niya na lang 2. In summary, first of all, na kautusan, ginawa niyang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ang ikalawa, ibigin mo yung kapwa katulad ng iyong sarili. Na halos katulad din naman ang huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang lang iyong ama at ina. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan, huwag kang iimbot. Lahat ng yan ay nasusuma sa isang kasulatan o isang kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Pero ano
ang ginawa nila ng mga eskribas, parisiyo, mga matatanda ng bayan, maging ng hari, si Herodes, pati yung emperador ng Roma. Sila'y nagkaisa. Kasama ng mga Levita, ng mga saserdote, na dapat sila'y inaasahan na tatanggap sa ating dakilang Panginoon. Pero sila'y nagsama-sama at nagkaisa na pinagpasapasahan ang buhay ng ating dakilang Panginoon kung sino ang sisilbin siya sa Kanya. Dinila kay Anas, kay Herodes, balik kay Caiphas, kay Anas muli, at balik naman kay Herodes, at sa kahuli-hulihan, wala silang nasumpong ang anumang kasalanan, kundi ipinagpalit nila yung isang tulisan sa makatuwid bagay, si Barabas. Pinalay niya si Barabas. Ang ating dakilang Panginoon, sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Dahil naudyugan siya ng kanyang asawa, huwag mong ilalagay sa iyong kamay ang paghatol sa taong yan, sa dugo ng taong yan. Dahil alam nilang ang ating dakilang Panginoon ay walang kasalanan. Kaya naghugas siya ng kamay. Upang sa ganon, pinapalagay ni Pilato, ikayo ang maghusga, hindi ako. Anong sigaw ng tao? Ipako siya sa krus. Pagsisigawan ng isang tao, dapat sana'y tanawin yung ginawang kabutihan ng Panginoon nung sila'y pinagaling, nung sila'y tinuruan ng mga ebanghelyo, kung paano ang salita ng Diyos na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon, hindi po pumitak sa kanilang mga puso ang naging ganti nila sa ating dakilang Panginoon. Hindi paggalang, kundi pagpapako sa krus. Ano nasa kaisipan nila? Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang-usapan. Ito na yung mga eskribas, parisiyos, Romano, mga hari at saserdote. Sabi nila, halika kayo, atin siyang patayin at magiging ating iman. Hindi ba ganang nagkaisa sila? At siya'y kanilang hinabakan at siya'y pinatay at tinaboy sa labas ng ubasan. Totoo po. Saan siya pinatay? Inilabas siya sa Jerusalem. Bitbit yung cross papunta doon sa bundok ng Golgotha para doon siya patayin sa labas ng Jerusalem. Ito ang tanong, ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa mga nangagkaisang patayin ang ating dakilang Panginoon? Siya'y paroroon at pupuksan ng mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Sabi dito, hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatan ito. Ang batong itinakwil ng nagtayo ng gusali ang siyang ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Si Kristo ang tinatawag na bato. Batong itinakwil ng bayan ng Israel. Nang nagtatayo ng gusali, pundasyon sana. Pero hindi nila nakilala. Pinapatay nila. Pero siya po ang naging cornerstone. Naging bato sa panuno. Naging pundasyon ng pananampalataya natin. Na walang iba sa pamamagitan ng koneksyon natin sa dugo ni Kristo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon upang mabago ang ating buhay
masunod na natin ang kalooban ng Diyos sang-ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya kailangan natin isakripisyo yung ating gusto, yung ating nasa, at pagsikapan natin ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Ito na yung sinasabi niya, bagong nilalang. Tayo'y mga bato na mula sa iba't ibang lugar na pinili, pinagsama-sama sa na ito upang gamitin ng Diyos na maging daluyan ng kanyang kapangyarihan, pinagkalooban na maging ibang lista, maging tagapangulo, magtulong sa may mga karamdaman. May mga pastor, propeta na sinugo upang magpahayag ng salita ng Diyos. Yun po ang gawin natin sapagkat tayo ngayon ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Kaya po, yung tunay na puno ng ulibo, nawasak na. At mayroong ulibong ligaw na iniuupong doon sa tunay na puno ng ulibo. At ngayon, itong pinagkatiwalaan ngayon ng salita ng Diyos na magpangaral at magturo ng mga buhay-buhay ng mga propeta at ng ating dakilang Panginoon. Ito ngayon yung ulibong ligaw na iniuupong sa tunay na puno ng ulibo na nasayang dahil nasira dahil hindi nila pinahalagahan yung nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na sinugo para sa kanila, kundi kanilang ipinapatay. Naging daan po sila para magkaroon ng kahayagan, yung tunay na kahulugan ng mensahe ng magiging buhay ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, ang tanong, ano kaya ang gagawin ng Diyos sa mga pumatay sa ating dakilang Panginoon? Kaya po, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na nagbukas ng ating pag-iisip. Ganon din ang unawa sapagkat sa panahon ngayon, kasama tayo sa mga nangatoksan ng pag-iisip na hindi nagkakaila sa ating dakilang Panginoon, kundi pinapahalagahan natin yung pagkasuko sa Kanya, yung ginawa niyang pagturo sa atin, at yung chance na tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya matapos noon, sabi dito, at pinagsikapan nilang hulihin siya kasi natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghahalata na kanilang silita ang kalimhaga laban sa kanila at sila'y iniwan nila at sila'y nagsialis. Kung mapapansin natin, may takot din ang natin nabilang. Takot, hindi ibig sabihin na ayaw niyang ialay ang kanyang buhay, kundi hindi pa napapanahon sapagkat may tamang timing ang kanyang kamatayan. Lahat muna ng nakasulat, na sinulat ng mga propeta na mula sa kanya, dapat magkaroon muna lahat ng pangyayari bago kumantong ang kanyang kamatayan. Kumbaga, narrated po lahat ng magiging buhay ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, pasalamat tayo dahil kasama tayo sa nagpapahalaga sa dugo ng ating dakilang Panginoon. Na yung dugong yan ay hindi nasayang, kasama tayo sa minisikan na pinagkalooban ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya huwag nating sayangin yung opportunity o pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nanumpa, tayo man ay nagsabing hanggang may buhay, panindigan po natin sapagkat yan po makikita ang tunay na lingkod ng ating dakilang Panginoon na sumusunod sa Kanya. Siguro po nandito na lang ang ating pagkikibahagi sa oras ito. Salamat sa Diyos at ano naman ang ating kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos at sikapin natin antayin ang Kanyang pamamaraan kung paano niya ipinagkakaloob ang ating mga kahilingan. Salamat sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat isa. Makalat na iyong araw na ito.
sa